Sa banal, sakdal, napakamalinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit.
Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong walang sawang ipagpapatuloy ang pagpapailanglang natin ng mga pagpupuri, pagluwalhati, mga pagsamba, mga bunga ng ating mga labi na walang sawa ay nagpapailanglang ng kapurihan sa kanyang marilag na kadakilaan. Una po nating aawitin ang bilang 25 sa atin pong mga imnaryo. Magsaya tayo ngayon at tayo'y nakatipon. Umawit ng hinahon sa ating Panginoon. Umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Manalangin, kapatid, sa Diyos nasa langit. Ang sala ay isulit upang tayo'y mabihis. Umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, asa tagapagligtas. Magalak tayong lahat, at mga pasalamat, at tayo'y iniligtas sa lahat ng gabag. Umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at
at tayo'y magalak, magalak sa Diyos, ibig na wagas at sa tagapagligtas. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 186 ang ating sunod na aawitin. Ang gabi lubhang malalim, araw ay malapit na, panahon ay nagbabadya, kapatid gumising na, humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, ganting palay sa ating, ligaya ay kakamtin. Mga hulay na mamalas sa ating nagliliwanag, na malapit na ang araw ng ating kaligtasan. Humanda ka sa lubungin, si Kristo ay darating, ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapigatian, malapit ng takasan, pagdating ni Kristo mahal, paraiso'y kakamtan. Humanda ka sa lubungin, si Kristo ay darating, ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid ko, magbangon ka, iwan ang kakamoran, samantalahin ang araw sa gawang kabanalan. Humanda ka sa lubungin, si Kristo ay darating, ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Atin pong ipagpapatuloy ang pagpapailanglang natin ng mga awiting pumupuri, lumuluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, numero 41, ikalawang estropa at koro po lamang. Pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Dugo mo'y ibinuhos doon sa krus, sa
iglesia, siyang pangtubos, iglesia ng Diyos Kristo Jesus, habang buhay, maglilingkod. Hallelujah! 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 Amen! Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang buhay na Diyos, pinagtapatan ka at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ikaw din po ang Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Sa mga huling kapanahunan po, kinaawaan, kinahabagan mo din po ang aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila mula sa bunto ng karamihan. Inilagay mo po sila sa iyong banal na katawan, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kami po na kanilang mga anak, mga manugang, mga mahal nila sa buhay, kami po ay naging mga saksi. Nakita rin namin kung papaanong ikaw ay kanilang pinagtapatan, pinaglingkuran, ng kanilang buong puso, buong isip, hanggang sa kanilang mga kamatayan. Amang banal sa malinis, sakdal, banal mo pong pangalang Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming lahat. Bagaman nagsisipangalat sa buong sanglibutan, una na nga po dito sa iyong maralita, maliit, dukha na bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Panginoon po naming Diyos, at sa bawat tirahan at tahanan ng mga tunay mong mananamba, sa espiritu mo po at sa iyong katotohanan, at maging ang mga kalalakihan at mga kababaihan na sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw, sila man po ay nakakasama namin sa espiritu, sila man po ay nakikipagkaisa, nagtitiklop ng kanilang mga tuhod, at sama-sama po ipinaiilang lang namin sa iyong banal na kaharian sa langit ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. 7 mga araw ang matulin mo pong ipinaranas, pinalipas sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos,
Sa araw-araw, pinagbubuksan mo kami ng magagandang kapalaran. Salamat po na walang saway pinakakain mo kami, dinaramtan, pinalalakas mo, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Patuloy mo pong dinaragdagan, pinatitibay ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Amen. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang napakamalinis mo pong pangalan na Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amang banal, hayag sa iyo kung papaanong ginugol namin, una na nga po naming mga mag-aanak, mga magkakapatid at mga magkakaibigan sa 7 araw na nagdaan. Nalalaman mo po kung paanong ang bawat isa sa amin ay lumakad, tumahak sa daan ng buhay. At amin pong sinasampalataya ng wala kaming maililihim sa iyo. Nalalaman mo ang laman ng aming mga puso. Kung kami, Panginoon Diyos, nagkasala, kami po ay nakagawa ng sari-saring kalikuan na hindi po naaayon sa iyong banal na kaharian sa langit. Huwag mo po sanang gawing dahilan ang pagkakasala namin upang hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Panginoong Hesukristo, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, sa umagang ito, idinadalangin po namin, gamitin mo po sana muli na katulad sa isang banal at mabuting kasangkapan, ang bibig at labi ng iyong pinakahamak na alipin. Banalin mo po sana ang kanyang puso, linisin mo po sana ang kanyang isipan, bigyan mo po sana, Panginoon, ang iyong alipin ng lalong maraming kaalaman ng kahiwagaan ng iyong kaharian sa langit. Bigyan mo rin po sana ng kapangyarihan ang kanyang tinig na kung ito po ay mapakinggan naming lahat, higit na nga po ng aming mga kaibigan na nagnanasa rin namang patuloy na makatanggap ng iyong kaliwanagan. Ama naming Diyos, kung mapakinggan ng kinauukulan ang tinig ng iyong walang kabuluhang alipin, bigyan mo sana ng bisa at kapangyarihan, sapat na makatawag ng maraming mga kaluluwa, makapagpanumbalik sa iyong banal na iglesia, sapagkat nalalaman po namin ang iyong banal na katawan. Ito po ang dakong kinaroroonan ng aming mga kaligtasan at ito ang tunay na dahilan na kami po'y kailangang sumapi sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at dito namin gugulin ang aming mga hiram na buhay at kung magtitiis kami ng paglilingkod sa iyo ng buong katapatan sa ikalawang pagparito mo po, pagkakalooban mo kami ng buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, dumalo ka sana sa silong ng aming mga tahanan. Hipuin mo sana, Panginoon, ang marami sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga anak, aming mga manugang mga apo't kamag-anakan sa laman, na pinasapitan mo po ng sari-saring mabibigat na karamdaman. Hipuin mo po sana sila, Ama. At kung ang kanilang pagkakasala, ang naging sanhi ng kanilang pagkakaratay sa banig ng karamdaman,
kami na kanilang mga magulang, nakikiusap sa iyo, alang-alang sa aming mga paglilingkod. Patawarin mo po sila, ibangon mo nawa. Pagkalooban mo po ng marami pang mga araw na magugugol din naman nila sa paglilingkod sa iyong banal na tahanan. Ama naming Diyos, maawa ka rin sa maraming sa kanila naghihirap sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, lalo na po sa kanilang naroon pa sa aming inang bayan. Pagbuksan mo sana sila ng mga magagandang pintuan ng mga kabalaran, at kami, Panginoon, sumasamong daragdagan mo pa kami ng marami pang kagaling at kalakasan, lalo na nga po ang maraming sa amin patuloy na nagsisitanda, tulad ng iyong hamak na alipin, ng aking mahal na kabiyak si kapatid na Rosita, ng marami ko pang mga kasama sa paglilingkod, at mga mahal sa buhay, kaibigan at kapatiran ng kanilang pangalay, hindi na po nasasambitla ng iyong hamak na alipin. Dagdag na ipinakikiusap ko sa iyong hihipuin mo rin po at daragdagan pa ng maraming araw, alang-alang po sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong isip, hanggang ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, manalang lahat po ng ito, lubusan po naming sinasampalatayanan, dinirinig mo po sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa amin, ibabasbas, ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na po natin ang ating mga mahal sa buhay. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia. At atin na pong pasisimulan ang pakikinig natin ng mga banal na aralin na nais po ng Panginoon na ito po ang mapakinggan natin at kapulutan natin ng mga banal na aral. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Una na nga po sa King James Version, sa unang aklat ng Korinto, 1 Corinthians, the chapter is 2 and the verse is 7. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Sa Bibliang Tagalog po, 1905 version, 1 Corinthians o unang Korinto, Kapitulo 2 at versikulo 7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Kung atin pong uuriin ang ating paksa, dito po, sinasalita ni Apostol Pablo na ang kanila daw pong ipinangangaral ay yaong karunungan ng Diyos sa hiwaga. Ito palang mga pangangaral nila, ito pala ay hiwaga. At yaong karunungan
na itinalaga ng Diyos. Yung kanilang sinasalita na karunungan, yung pala ay itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. Bago pa ginawa ang sanglibutan, nauna na po yung karunungan na nakalihim sa hiwaga. At kung para kanino ang karunungan ito, sa ikaluluwalhati natin. At yung salitang natin, alam natin, mga tao na bahagi ng katawan ng Diyos. Sa makatwidbaga ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bago pa nilalang ang mga bagay, mayroon ng hiwaga, mayroon ng karunungan, na ito ang sinasalita, mga kapatid, ng mga lingkod ng Diyos. Kaya nga, para ating lubusang maliwanagan, sino po baga si Apostol Pablo? Tinawag ko ng apostol sapagkat alam naman natin kung merong mga tinawag ang Diyos, yun pong mga apostol. Ano ba ang pagpapaliwanag ng Biblia tungkol kay Apostol Pablo? Pabayaan po natin si Apostol Pablo ang magpaliwanag. Sa kanya pong unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 9. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. Masyado pong mapagpakumbaba, very humble. Alam naman natin, sa mga apostol, kung merong mas maraming nagawa, maraming naitayo na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa mga bayan ng kanilang kapanahunan, malaki po ang naiambag ni Apostol Pablo kung ikukumpara sa ibang mga naunang mga apostol sa kanya. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat, bakit? Pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Bagaman siya po'y apostol, bagaman siya po ang pinakamaraming naiambag sa ikalalawak ng salita ng Diyos, ako ang pinakamaliit. Hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Bakit? Pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. At alam po naman natin, hindi ko nababasahin ang kasaysayan ng buhay ni Pablo na ang pangalan niya nung araw siya po ay Saulo. 1 taon pagkalipas ng Panginoon ay pumanhik na sa kanyang pinanggalingan, anyo 34, pinasimula na ni Saulo. Hindi pa siya Pablo noon. Ang pagpapahuli, ang pagpatay, ang pagpapakulong sa tinatawag na mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea noong anyo 32. At sangayon sa kasaysayan, ang unang-una na nalupig o napatay may kapahintulutan ni Pablo o ni Saulo, ang lalaki na si Esteban. Sa kanyang aklat ng mga gawa, Kapitulo 8, versikulo 1, ng araw na iyon, nangyari ang malaking pag-uusig laban sa iglesia. At si Saulo, nagbigay ng kapahintulutan sa pagpatay, mga kapatid, naging saksi siya sa pagpukol ng bato kay Esteban. Yan po ang lalaking si Apostol Pablo. Bagaman apostol, ayaw niyang tawagin na siya'y apostol. Bakit? Pinag-usig niya ang iglesia ng Diyos.
At pinatunayan pa man din niya sa iglesia na nasa Galacia, nang isulat niya sa kanyang aklat, 1:13 ng Galacia, inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking malabis na inuusig, nilipol ang iglesia ng Diyos. At dito po ay ibig ng Panginoon na ating maunawaan, si Saulo, hindi pa po siya apostol. Siya po ay miyembro ng iglesia na itong iglesyang ito, iglesia na minana ng kanyang mga magulang, ito ang Mosaic religion. Ito ang iglesia sa ilang sa pangunguna ni Moses. Kaya nga, ibig ng Panginoong Hesus na ating maunawaan, ang pagtatayo ng iglesia ng Diyos kay Kristo Hesus, ang pagpapasimula ng tinatawag na paghiwalay ng matandang tipan sa bagong tipan. Meron ng bagong tipan, ang iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo, na kung saan doon wala na po ang pangingili ng araw ng Sabat, wala na po ang pagbibigay ng ikapo, wala na po ang paghahandog ng mga malilinis na mga hayop, at ang mga dugo nito ay iwiniwisit sa mga membro o sa katawan ng Diyos o sa mga Israelita noong araw para ikalinis ng kanilang mga kasalanan. Nang dumating ang Panginoong Jesucristo, nang itayo niya ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, lahat ng ritual, wala na po. Pati ang pagtuturok ng kandila, pati ang tinatawag na pagsusunog ng insenso, wala na po. At ang nais na lamang ng Panginoong Diyos, nang siya'y magkatawang tao, makikinig ng kanyang ebanghelyo, susundin at isa sa kabuhayan, pinatunayan ni Apostol Pablo sa unang Korinto din, Kapitulo 15, versikulo 1 at 2, ipinaaala-ala ko sa inyo, mga kapatid, ang wika ni Pablo, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na inyo namang pinananatilihan, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Marami pong tao ang hindi nakakaintindi nito. Napakarami. Halimbawa, hanggang ngayon, nangingilin pa ng araw ng Sabat, yung mga Sabadista, yung mga Jehova, nangingilin din ng araw ng Sabado yan, kung hindi ako nagkakamali. Ay, maraming mga Protestante. Hanggang ngayon, sinusunod pa rin yung ikapo, yung katakot-takot na mga ritual na hindi naman naaayon sa tinatawag na itinuturo ng mga apostol. Katulad nga po ng ating pinag-aaralan sa umagang ito. Ngayon, ano po ba naman ang ibig sabihin ng salitang apostol? Hanggang ngayon, malungkot na aminin, maraming tao hindi pa rin naiintindihan yung salitang apostol. Ano ba ang ibig sabihin ng apostol? Sa English, apostle. At sa ibang mga wika, apostolis, apostolos, pero hindi nila naiintindihan. Ano bang pagkakaunawa ng mga tao tungkol sa salitang apostol? Bayaan natin, ang diksyonaryo ng mga tao ang magbigay sa atin ng pagkakilala nila sa salitang apostle. Ayon sa online dictionary, an apostle is a preacher. Ang apostol daw ay isang mangangaral. A preacher, ang iba naman, a proselyter. Ang ibig pong sabihin ng proselyter, galing sa salitang proselyte.
Yung proselyte o proselyte ay kakampi. Yung proselyter, ito po ang lumilibot sa bayan-bayan at humahanap ng kanilang makakasama o makakakampi. At sa pamamagitan nga po ng pangangaral ng mabuting balita, marami pong sumasama sa kanila. Yun ang tinatawag na proselyter. Ang mga apostol, sila daw po ay mga proselyter. Ang iba naman, a church leader, an evangelist, a converter. Na ito nga po ay kinuha ng mga tao sa tinatawag na pagbabasa nila ng Biblia tulad ni Apostol Marcos nang sabihin ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol, magsihayo kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa makatwid baga, saan? Sa Iglesia ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ito naiintindihan ng marami. Walang nakakaunawa. Hindi nila nalalaman, binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Diyos, sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Sa makatwid baga sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Saan naroon yan? Sa Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran ng Panginoon ang kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaro, doon bibinyagan. Hindi po sa kung saan saang iglesia na itinayo ng mga tao, sa makatwid, ang paliwanag nila, ang apostol daw, mga tagapangaral ng ating Panginoong Hesukristo. At hanggang ngayon, 2018 na, merong mga iglesia, ipinakikilala nila yung kanilang mga leader, yung kanilang mga mangangaral na mga apostol, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga ating pinag-aaralan ano ba? Ano ba ang ibig talagang sabihin ng tinatawag na apostol? At bakit si Apostol Pablo o si Saulo nung tawagin nangangaral? Buksan natin ang pagpapaliwanag pamandin ni Apostol Pablo nang siya po'y maging apostol na. Bakit siya nangangaral? Unang Korinto 2:7. Na dito, alin ba yung tinatawag na dito? Kung bubuksan ninyo yung unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 1 at 2. Si Pablo, na tinawag ng Diyos, tinawag sa pagka-apostol ng Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, saan inilagay? Sa Iglesia ng Diyos. Kaya nga, unang Korinto 2:7, na dito sa Iglesia ng Diyos, itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Eto na. Itinalaga ako tagapangaral. Bakit dinaragdagan ng apostol? Iba po yung tagapangaral at iba yung apostol. Bakit po? Matututuhan natin sa pagpapatuloy natin ng pakikinig na dito ang wika ni Apostol Pablo, itinalaga ako na tagapangaral. Sinasabi ko ang katotohanan. Ang talagang nangangaral ng salita ng Diyos, nagsasalita ng katotohanan. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas, katotohanan lang. Hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga hentil, sa pananampalataya at sa katotohanan. Yan ang mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Nagsasalita ng walang kasinungalingan. Hindi nagdaragdag. Katulad ng maraming mga iglesia, itinayo ng mga tao. Hanggang ngayon, mga kapatid, ay
halimbawa, marami pa rin mga relihiyong nangingili ng araw ng Sabat. Marami pa rin nagbibigay ng ikapo. Marami pa rin mga relihiyon na kung ano-anong mga ritual at katakot-takot na abuluyan ang kanilang itinuturo. Ayan po wala na sa katotohanan, sapagkat sa katotohanan, ang mga bagay nung una, ito po'y pinalipas na ng Diyos. At ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, tulad ni Pablo, kailangan mapakinggan natin sa kanila ang katotohanan, walang kasinungalingan. Kung hindi ipinag-uutos ng Diyos, yan po ay magiging taliwas na. At hindi na po iyan ang tinatawag na mga aral ng Diyos. Kaya nga, ayon kay Apostol Juan, bagaman napakinggan natin, dito itinalaga ako sa iglesia ng Diyos, tagapangaral at apostol. Anong pagkakaiba ng tagapangaral doon sa salitang apostol? Napakagandang tanong. Buksan natin ang unang Juan, 1:1. Ito ang apostol. Ito ang tunay na apostol. Napakinggan natin sa diksyonaryo ng mga tao, ang apostol daw ay ebanghelista, mangangaral, kung ano-anong mga paliwanag at kumakatawan lamang sa tinatawag na nangangaral ng salita ng Diyos, ang sabi nila. Pero maraming nangangaral ng kasinungalingan. Nakita na ninyo? Ano ang pagkakaiba ng mangangaral sa apostol? Eto na. Yaong buhat sa pasimula, ayon kay Apostol Juan, kilala natin si Apostol Juan. Kung titignan ninyo yung drawing ni Michelangelo, kung hindi ako nagkakamali, yung Last Supper, merong isang lalaki doon, isa sa mga apostol, mukhang bata, mahaba ang buhok, na laging nakadikit sa dibdib ng Panginoong Jesucristo. Yun ang paglalarawan ng mga biblical painters, wika nga. Inilalarawan nila sapagkat nakalagay sa Biblia, si Juan, minamahal ng Panginoong Jesucristo at lagi niyang kasama. Kaya nga, siya ang nagpapatunay, nagpapaliwanag ano ba ang ibig sabihin ng salitang apostol. Anong pagkakaiba nito sa mga mangangaral? Ito po, basahin natin. Yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan. Ba't tinitigan nila? Nahipo, hinipo nila ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ano po ang tinatawag na apostol? Ang wika ni Apostol Juan, aming sinasalita sa inyo, yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, nakita ng aming mga mata, namasdan, nahipo namin. Ang kanyang mga kamay, nahipo ng aming mga kamay. Sino ito? Tungkol sa salita ng buhay. At ituloy natin, 1-2. Ang buhay ay nahayag. Isipin ninyo yan. Tungkol sa salita ng buhay, alin yan? Nakita namin, nakasama namin, nahipo ng aming mga kamay. Alin yan? Nahayag ang buhay. Paano mahahayag ang buhay? Sapagkat ang Diyos po ay Espiritu. Walang laman at walang buto. Nang pasimula, uno-uno ng San Juan ay berbo. Ang berbo ay suma sa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos. At kung wala ang Diyos, walang bagay na nagawa. Nasa Kanya ang buhay. Yung aming nahipo, yung aming nakita, yung nahayag sa amin tungkol sa salita ng buhay. Abay, nahayag.
yung walang laman, yung walang buto, ay nahayag sa amin. Mga tagapakinig, ituloy natin, Yung aming nakita at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, oo. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Ito po yung kanilang nahipo. Ito ang kanilang nakasama. Sino? Ang Panginoong Jesu Kristo na ipinakikilala anak ng Ama, sang-ayon po sa mga apostol. Mga tagapakinig po namin, paano naging anak ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Sinabi ninyo, kapatid na Cirilo, lalo na nga 1:14 ng Juan, nagkatawan tao ang Diyos, nagkatawan tao ang berbo. Paano naging anak? Bakit tinawag na anak? Kung babasahin ninyo ang sa San Juan din naman, 13:15, kung hindi po ako nagkakamali, sapagkat kayo'y iniwanan ko ng halimbawa upang gawin din naman ninyo. Yung tinatawag na mga halimbawa na iniwanan ng Panginoong Jesucristo, yun po ang buong katapatang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Yung pagiging isang masunurin sa Ama. Kaya nga lagi, pag nananalangin siya, ang Panginoon tumatawag sa Ama. Yun ay halimbawa upang tayong mga tao na walang nakikilalang Ama, mga kapatid, ay matutong gumalang, maglingkod, at sumampalataya sa Ama. At sinabi nga niya sa San Juan 14:1, huwag magugulumihanan ng inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Ama, sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Bakit? 10:30, I and the Father are one. Yung pagkatawag sa Kanya na anak ng Diyos, sapagkat siya nga po nagbigay ng halimbawa, siya ipinakikilala anak ng Diyos, mga kapatid. At kung tayo lalakad sa palatuntunang iniwanan niya sa atin, ang pagiging masunurin sa Diyos, tayo man tatawagin mga anak ng Diyos. At napakaliwanag po. Sa Galatias, Kapitulo 3, versikulo 24 hanggang 29, basahin ninyo, kayo nga ay mga anak ng Diyos, sapagkat ang sinumang sa inyo'y nagpabautismo sa Panginoong Jesucristo, hindi na magiging Hudyo, hindi na magiging Grego, hindi na magiging lalaki o babae man, kayong lahat ay isa sa Panginoong Jesucristo. Ibinibihis na ninyo ang Panginoong Jesucristo nang kayo'y magpabautismo, lubog sa ilalim ng tubig, nang mapakinggan ninyo ang Ebanghelyo at kayo'y kusang loob na nagpabautismo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kayo ang mga anak ng Diyos. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Kailangan babautismohan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi sa kung ano-anong kasinungalingan na pangalan ng mga iglesia na wala naman sa Biblia. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid at mga magulang. Sa mga tuwid, ito ang tinatawag na pagkakaiba ng mga ngaral sa apostol. Halimbawa, maraming mga ngaral sa huling araw. Ako, nangangaral ako. Pero hindi ko po tinatawag ang sarili ko na apostol. Lalong hindi ko po ipinakikilala sa inyo na ako'y obispo. Sapagkat iisa lang ang obispo natin. Ano ang katunayan? Sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 25, sapagkat kayong lahat ay katulad sa mga tupa na nangaliligaw. Datapwat ngayon, nangabalik kayo saan? Sa pastor. Makinig kayo, sa pastor at obispo
ng inyong mga kaluluwa. Ay sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. At hindi rin ako nagpapatawag ng pastor. Ako po ay tagabasa lang ng Biblia. Mga iginagalang naming mga kaibigan sa Iglesia po ng Diyos, hindi namin ninanakaw ang posisyon bilang pastor, obispo, saserdote, ama, at Diyos sa nakatibbaga ang mararangal na katungkulan at kaluwalhatian ng nag-iisa at buhay na Diyos na siya naming Panginoong Jesucristo. At hindi po kailanman namamatay ang Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot Unahin mo na yung simbahang Katoliko. Mga kapatid, hindi lang nila pinatay, tinadyakan pa, sinipa pa ang Panginoong Jesucristo bilang ama, bilang pastor at obispo at saserdote ng kanyang banal na iglesia. Sinipa ng simbahang Katoliko ang Panginoong Jesucristo. Hindi ba totoo yan? Katunayan po, yung tinatawag nila na Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei, kahalili daw ni Kristo, ito pa ay isang malaking kasinungalingan. Bakit hindi po namatay ang Panginoong Jesucristo hanggang ngayon? Siya ang umuugit sa amin. Siya ang nag-iingat sa amin. Siya ang nagbibigay sa amin nitong mga banal na aralin ito. Binabasa lamang namin. Totoo ba yan, kapatid na Cirilo? Na ang Panginoong Jesucristo ang inyong obispo, pastor, at hindi siya namamatay? Buksan po natin ang aklat ni Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20. Habang pumapalaot, ang Panginoong Jesucristo tinatangay na sa langit nang siya'y magbabalik na sa kanyang pinanggalingan. Isinisigaw niya mga magulang at mga kapatid sa mga naiwan niya na mga apostol, mga alagad. Anong sinasabi ng Panginoon? Humayo kayo't ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ituro ninyo sa kanila na kanilang gawin ang lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. At naririto, ano yung pasubali? Naririto, ako ang Panginoon, ako sa inyo. Mapapakanino ang Panginoon? Sa mga alagad. Saan inilagay ang mga alagad? 12:28 ng unang Korinto, ang Diyos naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Inilagay sa iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang kinakausap ng Panginoon. Ako'y sa inyo palagi sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya nga po walang kamatayan ng pastor namin. Ang obispo namin ay buhay. Yung mga malalaking iglesyang itinayo ng tao, nagpapatayan pa yung mga, halimbawa, matanda na yung obispo, yung iba nagkakaroon ng eleksyon, nagbabarilan pa, nagpapatayan pa, nagkakaroon ng kaguluhan. Meron ka pang napapakinggan dyan, yung anak na obispo, ineject, sinipa, tinadyakan, pinalayas yung kapatid at yung nanay niya, mga magulang at mga kapatid. O, di ba? Nasa TFC channel yan, nasa mga pahayagan, balitang-balita yung iglesia na yan, napakamakapangyarihan, pati sa gobyerno, malaki ang impluensya. Mga kapatid, may sariling army. Yan bang itinuturo? Yan bang nakikita natin sa Biblia? Hindi po. At yung iglesia na yan, yung obispo nila, tinatawag nila sugong anghel, matagal ng patay. At tuwing mamamatay yung obispo, ang inihahalili yung anak, kamag-anak, ba't ganyan? Bakit ganyan? Paano yung matatanda ng mga pastor ninyo? Wala nang pag-asang maging leader. Ang iglesia ng Diyos, hindi po pag-aari ng sino man tao. Ito ay pag-aari ng Diyos. Mga kapatid, ayon sa mga apostol, mga kapatid, nahipo namin, nakasama namin, natitigan namin, namasdan namin ang buhay. Walang iba kung hindi ang Diyos na nagkatawan tao, ang Panginoong Jesucristo.
Napakaganda po ng ating pag-aaral. Kaya nga ang pagkakaiba ng mangangaral, maaaring sa huling araw, hindi mabilang yung mga pastor ka, obispo ka, meron pa presbitero, meron pa arsobispo, mga alagad daw ng Panginoon. Mga kapatid, ang wika ni Apostol Pablo, ako ang kaliit-liitan sa lahat ng mga apostol. Hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Isipin ninyong pagpapakumbaba ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. Samantalang sa huling araw na ito, kutakot-takot ang korona sa ulo ng mga mangangaral ng simbahang Katoliko. Mga kapatid, una yung Papa sa Roma. Pagkatapos yung tinatawag ng mga kardinal, arsobispo, obispo. Kutakot-takot kaya? Ang Panginoong Jesucristo, nasaan? Nakapako sa krus. O hindi ba totoo yan? Itong Iglesia Apostolika Katolika Romana, literally speaking, ito ang nagpapapatay. Hanggang ngayon, pinapatay ninyo ang Panginoong Jesucristo. Ayaw ninyong tanggalin sa pagkakapako sa krus. Bakit? Ginagawa ninyong anting-anting? Maghunos dili kayo. Mga kapatid at mga magulang, ngayon, sa ikapagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral, pagkatapos na maunawaan natin sila ang mga tunay na mga tagapagdala ng mabubuting balita, sinasalita ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Ang wika ni Apostol Pablo. At basahin natin ang binabanggit pa ni Apostol Juan, unang Juan 1:3. Yun ang aming nakita, yung aming narinig, ay siya rin naman aming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman, itong tinatawag na gospel, mabuting balita. Bakit? Yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming nakasama, gospel niya. Mabuting balita. Bakit? Ang tinutukoy ang ating Panginoon. Mga kapatid, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tayo'y magkaroon ng pakikisama sa Ama, sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ang mga bagay na ito aming isinusulat sa inyo upang ating maging kagalakan. Good news nga, mabuting balita. At tayo ay malubos. 1:5. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya. Ayun, yung narinig nila sa Panginoong Jesucristo, ito ang binabalita sa atin. Good news, gospel. Ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo aming ibinabalita na ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kaya pagka kayo, yung iglesia ninyo, relihiyon ninyo na inyong kinaroroonan, madilim, nariyan nga yung mga leader nagbabangayan, nag-aaway-aaway sa posisyon. Nariyan yung nababalitaan natin nawala yung abuluyan sa iglesia. Kinuha ng auditor. Kutakot-takot na anomalya. Mga magulang at mga kapatid at yung mga ari-arian ng iglesia, nasa pangalan lang na isang tao o ng tinatawag na kanila daw obispo. Ang iglesia, hindi po pag-aari ng sino man tao, tandaan ninyo yan. At kapag nakita ninyong ganyan ang nangyayari, ay maghunos dili na kayo. Ngayon, kaya ano ang ibinabalita ng mga apostol tungkol pa rin sa Panginoong Jesucristo na itinuturo hanggang ngayon ng iba na anak lang daw ng Diyos? Di ba merong yung tinatawag na Baptist Church, Trinity. Si Kristo anak lang ng Diyos. Ang Diyos daw tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ganyan din ang mga Mormons. Kutakot-takot ng mga Protestante, they believe there are three God, Father, Son, and the Holy Ghost. And Jesus Christ is just the Son. Anak lang daw. Mga kapatid at mga magulang, ay tignan nga natin. Unang 1:5-20. Paano pinatutunayan ni Apostol Juan
na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at hindi anak lamang. Kaya nga tinawag na anak, nag-iwan nga ng halimbawa, nagkatawan tao. Ngayon, letra por letra, basahin natin ang sinasabi ni Apostol Juan, 5:20, unang 1. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ayan po, nalalaman natin, naparito. Naparito ang anak ng Diyos. Nakasama nga nahipo Yun nga binabalita sa atin At tayo, binigyan niya ng pagkaunawa, mga halimbawa, ang Panginoong Jesucristo, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatwid baga sa Kanyang anak, na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen! Mga kapatid, nakakalungkot. Ayun na lang simbahang Katoliko Tanungin mo yung mga pare. O basahin mo yung kanilang tinatawag na, meron silang tinatawag na ako'y batang maliit, meron silang maliit na libro para maturuan daw ang mga bata, matuto at makakilala tungkol sa Diyos. Ano sinasabi nila? Tungkol sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo, taong totoo, Diyos na totoo. Paano mangyayari yun? Pag sinabi mong taong totoo, taong-tao lang. Hiwalay ang tao sa Diyos. Ang Diyos walang laman, walang buto, espiritu, mga kapatid. Dadapot siya ang ilaw ng sanglibutan. Siya ang buhay na nagpakita nga ng magkatawan tao. Isipin mo sabi ng mga papa sa Roma, taong totoo, Diyos na totoo. Paano mangyayari yan? Yan po ay kasinungalingan. Anong sinabi ni Apostol Juan? Ito ang tunay na Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, kapag yung simbahang Katoliko, iba ang pangaral kaysa sa itinuturo ng mga saksi. Yan po. Alam po ninyo, ang tunay na saksi, yung mga apostol. Ngayon sa huling araw, merong saksi ni Jehova. Huwag naman kayo magagalit, Paano kayo magiging saksi ng Panginoong Jesucristo o ng Diyos? Mga kapatid at mga magulang, sa huling araw na ito, hindi naman kayo nakasama ng mga apostol. Ang mga apostol lang ang saksi. Ngayon, maliban po sa ipinakikilala ng mga apostol na tunay na Diyos, tunay na buhay na walang hanggan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga ipinakikilala ninyo, yung mga Trinity, Ama, Anak at Espiritu Santo, pinangangaral ninyo mga Katoliko, Diyos na totoo, taong totoo. Ano ang sinasabi ni Apostol Juan tungkol diyan? Sa ipinakikilala ng ibang relihiyon, tungkol sa Panginoong Jesucristo na tao lang, anak lang ng Diyos, mga kapatid, taong totoo, Diyos na totoo, parang isang tao, dalawa ang ari. Yung mga gay, yung mga bakla, mga kapatid, huwag naman kayo magagalit sa akin, Parang ginawa nila ang Panginoong Jesucristo, alanganin Taong totoo, Diyos na totoo. Meron bang ganyan, mga kapatid at mga magulang? Ituloy natin ang pagbabasa tungkol sa itinuturo ng ibang relihiyon na itinayo ng mga tao. 5:21 ng unang Juan. Mga anak ko, mag-ingat kayo. Saan? Sa mga Diyos-Diyosan. Ayan na. Akala ba ninyo, ang mga Diyos-Diyosan talagang sinasabi ng Biblia, yung mga larawang inanyuan tulad ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Yan yung mga Diyos-Diyusan. Pero maliban po sa tinatawag ng mga Diyos-Diyusang nakikita ng mata, yung pananampalataya na kasinungalingan, taong totoo, Diyos na totoo, pag nagpakilala kayo ng ibang Kristo na ganyan, ang wika ni Apostol Juan, mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Bakit tayo mag-iingat sa mga maling aral na yan pala'y mga Diyos-Diyosan?
Ano ba ang wika nga kahihinat na natin kung tayo maging Katoliko, kung tayo maging Protestante, kung tayo hanggang ngayon nangingili ng araw ng Sabat, kung hanggang ngayon ayaw pa natin kumain ng baboy, yung pala naman hindi na ipinangangaral at ayaw na maituro pa sa atin sa pamamagitan ng ating tinatawag na bagong tipan sa dugo ng Panginoong Jesucristo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Basahin natin ang Apokalipsis sa mga mananamba sa Diyos-Diyusan, 21:8. Ang mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan na. Ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Kaya maliban po sa itinuturo ng mga apostol, ang ibang mga itinuturo ninyo ng mga Kristo, Diyos-Diyusan na yan. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, basahin po natin ang pagpapatuloy pa ng ating pag-aaral tungkol sa sinasalita ni Apostol Pablo sa ating paksa. Basahin po muna natin ang unang Korinto 2:8. Alin itong tinatawag na karunungan? Sinasalita namin yung karunungan ng Diyos sa hiwaga na itinalaga noong araw pa, meron na, bago nilalang ang mga bagay sa sanglibutan, o yung mga sanglibutan, yung mga taong sanglibutan. Sa ikaluluwalhati daw natin, yung karunungan na yan. Alin ba yung karunungan na yan? Basahin natin, ayon kay Pablo, 2:8 ng unang Korinto, na hindi na pagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising-di ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Paano maipapako yung karunungan? Sapagkat ang wika dito, mga kapatid, kung nakilala sana ng mga pinuno ng sanglibutan, unahin mo na, buksan natin ang ating pag-iisip ng kapanahonang ang Panginoong Jesucristo nasa hukuman ni Pilato. Hahatulan na ni Pilato ang Panginoong Jesucristo. Ikaw bagay hari? Ay sabi ng Panginoong Jesus, ang tanong ni Pilato, ikaw ba'y hari? Ikaw ang may sabi. Hindi nakilala ni Pilato. Kung nakilala sana ni Pilato na ang Panginoong Jesucristo nakaharap niya, ito ang Diyos na nagkatawang tao, ito ang karunungan na inalihim sa hiwaga, na sinasalita ng mga apostol, hindi ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Magmula kay Pilato hanggang ngayon, hanggang ngayon, meron bang nakakilala sa Panginoong Jesucristo? Tinan mo yung mga leader ng mga gobyerno, yung mga presidente, yung mga premier, kung saan dako sa buong mundo. Sino nakikilala nila? Mga Papa sa Roma. Mas makapangyarihan yung Papa sa Roma, kilala ng lahat. Ang Panginoong Jesucristo, hindi nila nakikilala. Sinasalita namin yung karunungan sa hiwaga. Yung karunungan na itinalaga bago pa nilalang ang sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Bakit nga ikaluluwalhati natin? Kasi tayo, bagaman tayo ang pinakamahirap, tayo ang pinakamangmang, tayo ang pinakawalang-wala sa lahat ng mga taong naglilingkod sa Diyos, nakilala natin ang Panginoong Jesucristo. Siya ang hiwaga, siya ang karunungan ng Diyos na hindi nakilala ng mga matataas na tao at mayayaman. Lahat sila puro Katoliko, lahat sila puro Protestante. Bakit? Sila Protestante, anak ng simbahang Katoliko yan. Nakuha na ba ninyo?
Walang lumuluwalhati sa Diyos. Romanos 3:10 hanggang 18. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nagtatanong, walang nag-aaral, walang humahana. Kanino? Sa karunungan na nasa hiwaga na itinuturo ng mga apostol na siya ang dapat nating kilalanin at sampalatayanan. Mas maraming sumasampalataya sa mga obispo, kardinal, kung ano-anong mga tao. Magtuturo ng mga kasinungalingan. Huwag kayo magagalit sa akin, no? Other than the Church of God in Christ Jesus preaching and teaching all others. Tulad ng sinasabi ni Apostol Juan sa kanyang 5:21, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Maliban sa Iglesia ng Diyos, lahat na ng relihiyon. Ang itinuturo, Diyos-Diyusan. Ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. Mayroon bang nagtuturo nito? Kapatid na Cirilo, bakit kayo kakaunti? Wala kayong kapilya, wala kayong katedral man lang. Saan pumupunta ang mga membro ninyo? Di sa bahay-bahay nila. At yung kanilang sariling katawan, ito ang bahay ng Diyos. Niliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, dadapot ikaw, Mateo 6:9, kung hindi ako nagkakamali. Dadapot ikaw kung ikaw ay mananalangin sa iyong amang Diyos. Pumasok ka sa kwarto mo, isarado mo bintana, isarado mo pintuan, lumuhod ka sa pangalan ni Jesus. At pakikinggan ka ng Panginoon. Kayo naman, makikipag-usap, mananalangin sa Diyos. Gusto ko sa katedral, gusto ko sa Forbes Park, gusto ko sa St. Jude, gusto ko sa, kung ano-anong mga kapaimbabawan kayo. Kahit saan ka naroon, kung ikaw ay sumusunod, nakikinig ng salita ng Diyos, makakapanalangin ka, makapaglilingkod ka sa Diyos. Kayo naman, puro kapaimbabawan huwag kayo magagalit. Ha, kapatid? Sasabihin niyo, di ba, kapatid na Cirilo, saan kami mananalangin? Di sa bahay ninyo. Pinalago ng Diyos ang karunungan. Daniel 12:4, sa huling panahon, ang karunungan tatakbo ng parot parito. Sa pamamagitan ng internet, ang pangaral na ito, parot parito. Pag broadcast na namin, mga kapatid, tumakbo na sa Amerika, tumakbo na sa Europa, nasa Asia, nasa Pilipinas na ang mga aral na ito. Pakikinggan mo na lamang. Mahirap bang intindihin yan? Mga kapatid, pakikinggan mo lang. 10:17 ng Romanos. Sa pakikinig, dumarating ang pananampalataya. Meron ka cellphone, may earphone ka, saksak mo sa tenga mo. Pakinggan mo ang Facebook o YouTube, Church of God in Christ Jesus, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bago at buhay na daan. Mapapakinggan mo ang mga mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Mga magulang namin at mga kapatid, huling katanungan po natin ay ito. Paano pinatunayan at bakit sinasabing, mga kapatid, si Kristo ang karunungan ng Diyos? Kung siya ang karunungan ng Diyos, mga kapatid, ituloy natin ang pag-aaral, gaano ang kapangyarihan ng pagiging marunong ng tinatawag na Panginoong Jesucristo? Unang Korinto 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa 2:8 kung nakilala sana nila, mga kapatid, di nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung nakilala sana yung karunungan na nagkatawang tao, yung Espiritu, mga kapatid, at yung kapangyarihan ng Diyos, yung karunungan, yung kapangyarihan ng Diyos, napasa ating Panginoong Jesucristo. Totoo bang, mga kapatid, marunong ang Diyos? Ituloy natin, 25.
Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos, putulin ko muna, ho? Ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Bakit ito sinasabi ni Apostol Pablo? Wala pong makapagpaliwanag nito eh. Yung karunungan na nakalihim sa hiwaga, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Nag-iwan siya ng mga halimbawa. At bakit siya nag-iwan ng halimbawa sa ating mga tao? Kung bubuksan natin ang ikalawang Samuel Kapitulo 14:14, sapagkat tayong mga tao, mamamatay na walang pagsala, at gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa, hindi na mababawi pang muli, ni nag-alis man ang Diyos ng buhay. Kung hindi, makinig kayo, ang Diyos humanap ng paraan upang tayong mga tao na tulad sa tubig, mga kapatid, ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Humanap ng paraan upang ang mga tao ay huwag manatiling tapon sa Kanya. Ibig sabihin ni Propeta Samuel, humanap ang Diyos ng paraan kasi tayong lahat ng mga tao na nagkakasala. Lalo na nga yung simbahang Katoliko sa buong mundo. Halos masasabi kong lahat ng tao Katoliko, sumasamba sa mga larawan. Karumal-dumal sa Diyos niya. At kung maging Protestante man, anak din ng simbahang Katoliko yan. Tinan niyo yung mga Protestante, yung mga Trinity, yung mga Baptist, may mga cross. Ano ba ibig sabihin ng cross? Silya elektrika. Sino ang gumagamit ng pagpatay ng tao sa cross? Ang Imperyo ng Roma. Kaya sa Roma, lumabas ang kalupit-lupitang iglesia. Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kung babasahin ninyo ang kasaysayan ng tinatawag na Spanish Inquisition, kutakot-takot na kaluluwa at mga tao pinagpapatay niyang simbahang Katoliko. Dahil ayaw lumuhod sa Papa sa Roma, ayaw kilalanin ang mga aral ng Katolisismo. Kasama dyan si Dr. Jose Rizal na binaril sa Luneta. Si Gomez, Burgos at Zamora na pinaratangang leader ng revolusyon sa Cavite. Mga kapatid at mga magulang, sapagkat nakikilala na nila ang pagkakamali ng simbahang Katoliko, pinagpapatayan sa utos ng Papa sa Roma through the Spanish Inquisition. Mga kapatid at mga magulang, sa mga kapatid, bakit sinasabi ang karunungan, mga kapatid, ang kahinaan, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos lalong malakas kaysa mga tao. Bakit? Bakit sinasabi ni Apostol Pablo ang kamangmangan ng Diyos? Kailan ba naging mangmangan Diyos? Maganda itong pag-aaral natin, ha? Kailan ba naging mangmangan Diyos? Kailan ba naging mahina ang Diyos? Nang humanap siya ng paraan para bigyan tayo ng kaligtasan. Ano ang paraan na ginawa? Ang wika sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Ito'y na kay Kristo Jesus dinama, na siya, si Kristo, yung buhay, yung ilaw, yung Diyos, siya, bagaman nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Hinubad niya ito. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At kung di bagos hinubad niya ito, nag-anyong alipin na kitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyo ng isang tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Nang magkatawan tao na, nang maging Kristo na, ano ba akalain mo sa isang tao? Di mangmang. Kaya dito sinasabi ni Pablo, ang kamangmangan
ng Diyos ay lalong marunong kaysa karunungan ng mga tao. Ang kahinaan ng Diyos lalong malakas kaysa kalakasan ng mga tao. Bakit? Nang magkatawan tao ang Diyos, nang hubarin niya ang kanyang karunungan at kapangyarihan at nag-anyong isang hamak na alipin tulad sa isang tao. Sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 1.25 o 2.25, ang kamangmangan ng Diyos. Nang panahong nasa anyo ng taong Panginoon, ay tao to. Ang tingin nga ng mga tao tao ito. Pero, mangmang ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, lalong marunong kaysa mga tao. Ang ibig sabihin, nang magkatawan tao man, lumagay sa kahinaan, hinubad ang kapangyarihan, hinubad ang karunungan, hindi pa rin nagbabago. Matalino pa rin ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga magulang. Ay, di ba totoo yan? Napakarunong ng Panginoon? Ay, hindi po mabilang yung mga karunungang iniwanan ng Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawan tao. Yung mga parables, yung mga tinatawag na kahiwagaan ng kanyang mga pangungusap, hindi ito matutularan ng sino man tao. At isang pagpapatunay na karunungan ng Panginoong Jesucristo, isang pagkakataon, naglalakad sila, kasama niya ang mga apostol, mga kapatid, sila'y nauhaw, at sila'y napalapit sa tinatawag na dako ng Samaria, na naroon ang isang babaeng taga-Samaria na sumasalok ng tubig. At sinabi ng Panginoong Jesucristo, bigyan mo ako ng tubig na yan, nauuhaw ako. At sabi ng mga taga-Samaria ang babae, mga kapatid, hindi ka dapat makipag-usap sa akin sapagkat ikaw ay isang Hudyo at ako'y isang taga-Samaria. Yan, laging magkaaway yan, no? Hindi nagkakasundo yan, yung mga hintil na Samaria at ang mga Hudyo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, babae, kung nalalaman mo kung sino ako, ito ang karunungan ng Panginoon, no? Kung nalalaman mo kung sino ako, isasalok mo ako at paiinumin mo ako, sapagkat kung ikaw ang hihingi sa akin ng tubig, paiinumin kita, at ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay bubukal sa iyo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nagulat ang babae. O sinabi ng babae, Panginoon, bigyan mo ako ng tubig na yan, Ginoo. Hindi niya kilala si Jesus Bigyan mo ako ng tubig na yan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, umuwi ka muna. Tawagin mo asawa mo, ang pamilya mo. Umuwi ka muna. Ang wika ng Panginoon. Ang sabi naman, tawagin mo ang pamilya mo, asawa mo. Ang sabi ng babae, Panginoon, wala po akong asawa. Ito ang karunungan ng Panginoong Jesucristo. Bagaman nasaan yung tao, akala ng mga tao ay mangmang nakamukha nila. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Nalalaman ko na wala kang asawa, dadapwat 5 na. Makinig kayo ha. 5 na ang kinasama mo. 5 na naging asawa mo. At ang pang-6 na kinakasama mo, hanggang ngayon hindi ka pakasal. Hindi ba karunungan yan? Meron bang makapagpapaliwanag yan, mga kapatid at mga magulang? Ang Panginoong Jesucristo lamang. Bakit? Ang kamangmangan ng Diyos. Akala ng mga tao, naging mangmang ng magkatawan tao. Kaya sinasabi ng simbahan Katoliko, taong totoo. Sinasabi ng mga iglesia ni Manalo, taong-tao lang si Kristo. Kung tao si Kristo, sana mangmang na mangmang. Isipin mo, nalaman ang buhay ng babae. 5 na ang kinasama mong lalaki. Ito na ang pang-6. Hindi ka pa rin kasal? Nagulat yung babae. Ang kamangmangan ng Diyos ng magkatawan tao, lalong makapangyarihan sa karunungan ng mga tao. Ito namang sinasabing ang kahinaan ng Diyos, lalong malakas kaysa mga tao, mga kapatid at mga magulang. Sa magkatawan tao, akala nila taong-taong walang magagawa. Ano bang pagpapakilalang talagang mas malakas ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo kahit na siya nasa anyo ng isang tao? Mga kapatid, unang-unang
miracle, the first miracle in Cana. Nakumbida si Maria, yung nanay niya, yung nanay niya, nung magkatawang tao siya, nakumbida sa isang kasalan sa Cana. At pagkatapos, habang umiinit ang tinatawag na kasayahan, kinalabit ni Maria si Jesus, anak, mauubos na ang alak. Mauubos na ang alak. Mapapahiya ang may pakasal. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Na nagpapakilala, mga kapatid, na siya'y Diyos. At hindi yung inaakala nilang mauutusan lang nila, mga kapatid, na ordinaryo, na kamukha nilang mahinang mga tao. Dadapot sinabi ng Panginoong Jesucristo, babae, bakit mo ako inuutusan? Hindi pa dumarating ang oras ko. Mga kapatid, may pinakikilala ang Panginoon. Alin yan? Yung kahinaan ika ng Diyos. Kasi akala nila mahina nung magkatawang tao. Kapangyarihan pala ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan? Nang dumating na nga ang kanyang kalooban, tinawag ang mga alipin sa may paboda, may pakasal, at sinabi ng Panginoon, lagyan ninyo ng tubig ang mga tapayan at ilagay ninyo sa mga labensa, ininom ng mga bisita, napakasarap na alak. Paano nangyari yun? Bakit? Kapangyarihan ng Diyos. Akala nila mahina ang Kristo. Akala nila walang magagawa. Inutusan pa ng babaeng si Maria. Mga kapatid, nagalit nga ang Panginoon Diyos Babae, ba't mo ako inuutusan? O nang dumating ang oras niya, tawagin ninyo yung mga alila, ipag-utos ang mga tapayan, lagyan ng tubig, at nang mainom na ng may paboda, at nang namamahala, napakasarap na alak ito. Ang masarap na alak, sa kahuli-hulihan inilalagay. Bakit inilagay ninyo kagad? Mga kapatid, kapangyarihan ng Diyos. Yung tubig, ginawa niyang alak. Ano pa? Nakita ng Panginoon ang mga ketongin na sumisigaw at tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, umuwi na kayo. Pag-uwi, malilinis na. Nakita ng Panginoon ang mga lumpo. Hinipo, ibinanga, at pinagsabihang itapon mo na ang iyong tungkod. Lumakad ka na, umuwi ka na. Tumatakbo yung tao, tuwan-tuwa. Pinagaling, pinalakas. Yung bulag nakakita. At higit sa lahat, yung patay na si Lazaro, bumangon sa kanyang libingan. Lazaro, lumabas ka. Ang kahinaan ng Diyos, kapangyarihan niya, kalakasan niya sa lahat ng mga tao. Lalong malakas kaysa mga tao. Ang kamangmangan ng Diyos, ng magkatawan tao, siyempre, anyo na tao. Kaya nga, galit na galit yung mga tao Pinupukol siya ng bato. Dadapwat ang lahat ng kanyang sabihin ay nangyayari. Nagagawa. Karunungan. Ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong sa lahat ng mga tao. Sa makatwid, mga kapatid, napakaganda po ng aralin na itinuro sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, ang wika ng ating paksa. Sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yung hiwaga pala na hindi alam ng mga iglesia at relihiyon na itinayo ng tao, yung karunungan yun ng Panginoon mismo. Yung karunungan nagkatawang tao. Ito ang itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Sa makatwid, yung hiwaga na yun, hindi para sa mga ibang relihiyon. Yung hiwaga na siyang Panginoong Jesucristo na sinasalita ng tunay na mga alagad o tunay na mga apostol sa ikaluluwalhati natin.
Sino ba yung natin? Ay, di yung katawan ng Diyos, yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yung bautisado sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po ito masasabi ng simbahang Katoliko. Bakit? Kayo mismo sinira ninyo ang utos ng Panginoon sa 2 tapyas na bato. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sinipa ninyo ang Panginoon Diyos. Inilagay ninyo yung Papa sa Roma. Huwag kang gagawa ng larawan. Nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang paglilingkuran. Hindi lang niyuyukuran pinagpoprosesyon pa ninyo. May birthday pa. May piyesta pa. Puro patay na tao na pinaglilingkuran ninyo. Hindi po ito para sa inyo. Hindi. Ang pagkakatawan tao ng Kristo hindi sa kaluwalhatian ng simbahang Katoliko o ng sino mang protestante sapagkat hindi naaalinsunod sa katotohanan. At kung walang katotohanan sa inyo, 8:44 ng San Juan, ang Panginoong Jesus ang nagsabi, kayo sa inyong amang dyablo. Kaliwa-liwanag ng Biblia. Mga kapatid, kung babasahin ninyo 1 Timoteo 4:1 hanggang 5, sa huling panahon, ay hayag na sinasabi ng Espiritu Santo, marami ang magsisitalikod sa pananampalataya o sa katotohanan at magsisibaling sa mga aral, utos ng mga tao at ng mga demonyo. Ano ang ikakikilala sa mga iglesia na yan? Ipagbabawal ang pag-aasawa. Sino nagbawal ng pag-aasawa ng mga mangangaral? Ang simbahang Katoliko. Ano pa? Ipagbabawal ang pagkain ng karne. Sino nagbawal ng pagkain ng karne? Mga Sabadista, mga Hudyo, mga Jehova, kung ano-anong reliyon. Aral ng mga demonyo. Mga kapatid at mga magulang, kami po, hindi kami nangangaral para dumami kami. Hindi namin kailangan ng buloy. Hindi kami ginugutom ng Diyos. Tinuturo lamang namin sa inyo ang katotohanan. Ito po ang napakagandang aral, ang lihim na itinuturo ng Biblia, ang mabuting balita. Ang Panginoong Jesucristo sa ikaluluwalhati natin. Sang-ayon po sa ating mga pag-aaral, katulad din ang sinasabi ni Apostol Pablo, huling-huling talata, 1 Korinto 1:24, sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po ito para sa lahat ng iglesia, sa mga tinawag. Sino ba ang tinawag? 1 Korinto hanggang 2, si Pablo, si Sostenes na ating kapatid, na tinawag na maging apostol sa kalooban ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. At alin yung iglesia ng Diyos na yan? 1 Tesalonica 2:14, tinutularan na lamang natin. Sa huling araw, ang ating napakinggan, ang Panginoong Jesucristo, ang karunungan ng Diyos, para po sa ikaluluwalhati ng ng kaanib, ng membro, ng katawan ni Kristo, sa kaluwalhatian ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit kaluwalhatian ng Diyos ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Colosos 1:14, kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakaganda. Ito po ang napakagandang aralin ay tinuro sa atin ng Diyos sa linggo ng umagang ito. Ito nawa, ipagpala, ibasbas at ibendisyon sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Aawit tayo ng isang maiklit, may spiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 21, unang estropa at koro po lamang, at tayo po ay maninikluhod pagkatapos. Ako mananalangin. 21.
tayong kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanglibutan, ang banal na gawain nating pinapasan, yakapin ang buong tibay. Si Jesus, siya sa lahat nating daraanan, pawiin sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaakbay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, muli pong itinitiklop ng iyong mga hamak na mga alipin ang aming mga tuhod. Sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, upang mulit-muli, Panginoong Hesus, ipailang lang namin sa iyo ang amin pong mga taos sa pusong mga pagpapasalamat. Ama, maraming salamat sa iyo sa kaliwanagan at mga katotohanan na ipinarinig mo pong muli sa aming mga mag-aanak, mga magkakapatid at mga magkakaibigan, na bagaman kami po ay malalayo sa isa't isa, pinalago mo ang karunungan, Amang Banal, at sa pamamagitan ng maraming kaparaanan, nakakarinig sila, nakakatanggap sila ng iyong mga banal na aral. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo. Tinuruan mo po kami at kami po ay muli mong pinagalak, pinaligaya mo ang aming mga kaluluwa sa mga aral na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Bago po kami, Amang Banal, maghiwa-hiwalay, maraming salamat po sa iyo. Wala pong katapusan. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin sa Espiritu mo po at sa iyong banal na katotohanan. Amen. Ama Banal, sa linggong ito, bago po kami maghiwa-hiwalay, ipaabot mo po sanang muli ang iyong banal na pagpapala, ang iyong banal na bendisyon. Lakip ang aming mga pananalangin na ang mga aral na itinuro mo sa amin, ikikintal namin sa kaibuturan ng aming mga puso. Ito po ang gagabay sa amin, sa aming mga pamumuhay sa araw-araw. Tulungan mo lamang kami, Panginoon. Laksan mo ang aming kalooban. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. At kami po, Panginoon, magamit namin ang iyong mga aral na ito na tulad sa isang ilawan na nagniningning sa gitna ng kadiliman, at gayon din naman tulad sa isang tabak na may 2 talim na ipangpuputol namin at ipangpapatay namin sa lahat po ng suligi ng mga tukso at mga kadiliman. At sa linggo ng umagang ito'y lubos naming sinasampalatayanan. Dinirinig mo po ang aming mga samo, dinirinig mo ang aming pananalangin, pinatawad mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Gagabayan mo po sana kami papatnubayan, ipaaabot mo po ang iyong pagpapala, ang iyong banal na basbas at bendisyon
hanggang sa lahat ng aming mga kabiyak ng puso, aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, sa lahat ng aming mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag, at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat, tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po naniklos sa inyong pong harapan at hindi po nakinig po mga aral. Kaya Ama, kami papasalamat sa mga aral nito sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa ipong harapan ang mga saraping amin na pagkayanan. Nanawa ito po yung magamit ng inyong kapangasiwaan, makatugon rin Ama sa mga taon na kailangan. Amen. Higit sa lahat po, Panginoon, sana po ang mga salaping timagikasangkapan sa pagkasal niyo Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang pong sinasamo, Panginoon, sa iyo na sana huwag na sasawaan at sa mga susunod linggo na aming buhay, makita na naglilingkod at maaawit pa po, di walang bahay dungo sa mga kapintasan. Muli, Panginoon, sa hapon ito magkakawalag ng mga kapatid, iba sa amin tutungo sa kalmatanan, iba na may tutungo sa kanilang paghahanap buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng aming patutunguhan niligtas, lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kami kahilingan mga dapat kami maasa na mga ito idadagdag sa amin. Kaya po, lahat ng mga bagay, mag-alap namin hinihiling sa dakilang pangalan ng Jesus namin Diyos sa dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa linggo ng umagang ito. Ipaabot sa lahat ng ating mga kabyak ng puso, sa ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen.
kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi walay. Ang kamay ni Jesus aalalay.